Instead na i-prepare niya yung mga sundalo na meron siya, yung mga kawan. Pero ang ginawa niya po, lumapit siya sa Panginoon. Diba? Nag-pray siya at tapos sinabi niya ron sa buong kaharian niya, pray and fasting. So makikita po natin yung puso ni King Jehoshaphat kung paano siya nagtitiwala sa Diyos na meron siya. Diba? So ayun yung heart ni King Jehoshaphat. So napakagandang halimbawa ng buhay ni King Jehoshaphat. No? Even tayo, kaya nga itong text na to, ito yung share ko sa inyo, ay pinamagatan kong praise in battle. So ibig sabihin, sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng battle na meron ang bawat isa sa atin, nagagawa pa rin natin magpuri sa Panginoon. Yung battle na sinasabi, bawat isa sa atin may battle. Ang battle na meron tayo sa bawat isa, ito yung mga sitwasyon na hindi maganda, mga problema hindi inaasahan, may mga pagsubok na hindi natin alam kung mapagtatagumpayan natin. Katulad ng mga nasi-share ng bawat isa. Di ba, halos napapayak sila sa mga sinishare nila dahil kasi andun yung sa heart nila yung bigat at andun sa heart nila yung nararamdaman nilang sitwasyon na akala nila walang solusyon. So ito yung sinasabi ko, kaya ito yung pinamagandang kong praise in battle. So sa kabila ng battle na meron tayo, kaya pa rin natin magpuri ba sa Panginoon tulad ng buhay ni King Jehoshaphat. So unang-una po, ang share ko po sa inyo. So sa nakita ko po ron sa buhay ni King Jehoshaphat, kung bakit sa kabila ng battle, sa kabila ng battle na kanyang haharapin, ay nagawa niya pa rin magdepende at magpuri sa ating Panginoon. Unang-una po, seeking God. Kung sinasabi ko ron sa 2 Chronicles chapter 2 and 1:13. So hinanap niya ang Panginoon. So he proclaimed a fast. Di ba kung mababasa po natin doon? Sinabi niya po sa buong Judah, prayer and fasting. Diba? And then he gathered all Judah for prayer. So napakagandang halimbawa ng isang leadership po ni King Jehoshaphat ay ang kanyang sasakupan ay inilalapit niya sa Panginoon. Di ba, tayo nga po, ako bilang isang example ko bilang isang katulad ng ama ng tahanan, di ba, napapansin nyo, kapag ang tatay ay nag-pressure, kapag ang tatay ay wala nang laman ng bulsa para ibigay ang baon sa anak or pagkain sa pagkainan, anong yung initial reaction ng isang tatay? Di ba, nababalisa, nagagalit, may stress, di ba? Kasi, especially kung saan siya kukuha ng mga pag-tuition, especially sa inyong mga yung tatay natin, gano'n, di ba? Pag-tuition, saan magbibigay, saan kukuha ng baon, although meron trabaho yung mga tatay natin, pero hindi sapat yung mga bagay na pangangailangan para sa pamilya, di ba? Anxious, di ba? Yung mga bagay na gano'n. So, ito yung battle. Ito yung nakita kong napakagandang leadership ni King Jehoshaphat. Hindi siya depende sa sarili niya, hinanap niya muna ang Panginoon. So, ang bawat isa sa atin dapat ganun din ang initial reaction natin. Minsan, katulad sa school, may mga problema tayo, may mga pinagdadaanan tayong hindi natin inaasahan. Dapat ang unang gawin natin ay lumapit sa Panginoon, di ba? Mag-pray muna tayo kasi si Diyos naman, si Lord naman is all-knowing God. Amen po ba ron? Alam niya yung sitwasyon mo. Di ba sabi nga rin sa Bible, even yung buhok mo bilang niya na. Di ba? So ano yung bagay na para mag-worry tayo? Dahil kasi yung Diyos natin is bigger than our problems. Mas malaki ng Diyos sa problema natin, di ba? Kung titignan ni Lord yung problema natin, small things lang sa Kanya, di ba? So doon nga dapat yung pag-search natin, yung paghanap natin sa Lord, at naniniwala ko, kapag sinip mo si God, hindi naman siya magtatago. Ang gusto lagi ni Lord ay come to me, call to me, di ba? Seek me, di ba? Kasi si Lord kasi laging may imbitasyon sa bawat isa sa atin. Hindi lang natin kasi inuuna si Lord kasi parang ang tingin natin sa mga nakikita natin o sa mga paligid natin, mas mabilis solusyonan yung problema kapag sa tao tayo malapit. Dahil kasi, bisa urgent, agad-agad, andun di ba? Like, sa isang magulang, kapag merong mga pangangailangan, number one, yung mga finances, di ba? Sa maunang tumatakbo yung mga magulang natin, 5-6, di ba? Magulang, di ba? Ganun na agad, pero nakakalimutan nila si Lord na yung Diyos ang pinakamayaman sa lahat. Mga kaya dapat
sinasabi nga po dito sa 2 Chronicles, dapat sinisik muna natin si Lord sa mga sitwasyon na alanganin sa buhay natin. Even sa ating mga music ministry, di ba? Hindi naman tayo, ang puso naman natin, nire-ready natin bago tayo humarap sa Panginoon. Amen po ba? Bago tayo tumayo sa harapan, dapat sinisik din natin ang ating Panginoon. Sinisik natin siya in a way na, Lord, ano po ba yung miracle, ano po ba yung kalooban mo na mangyari sa araw ng linggo? Even sa practice pa lang, Lord, this talent, Panginoon, ay prepare me. Diba? Ihanda mo tong talents na to dahil kasi it's all about you. Hindi sa mga taong nakakatingin sa paligid namin. Kung hindi, it's all about you. Worship naman kasi hindi naman sa atin to eh. Diba? Worship is all about God. Amen po ba? Worship is all about God. Dahil kaya nga dapat yung pagsisik natin sa Lord ay dapat continuous. Dapat andun lagi yung paghahanap natin sa Panginoon. At naniniwala ako sa pagsisik natin sa Lord ay masusumpungan natin kung ano man yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? And then number 2, God promise. Pangako ng Diyos. So 2 Chronicles 20, chapter 14, verse 80, si King Jezeel, prophet, saan ba ako? Sa 14. Jehaziel? Sa Jezeel? Jahaziel po. Jahaziel, di ba? Ang sabi ron sa 14 ni Jahaziel, ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel, na anak ni Zacarias. Ako siya ni Benayas, na anak ni Jeiel, na ako naman ni Matanyas, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. So God's promise, no? And ang sabi niya nga po ron ang sabi po ron, the battle belongs to the Lord. So ang pakikipaglaban, hindi sa iyo, King Jehoshaphat. Ang sabi. So dumating sa puntong in-encourage siya. Si Jahaziel, in-encourage niya si King Jehoshaphat. Which is talaga naman ang battle naman na mayroon tayo ay para sa Panginoon. And sabi po ron, Judah would not need to fight. So binigyan sila ng, in-encourage sila na hindi nyo na kailangan makipaglaban. Si Lord ang makikipaglaban sa inyo. Diba? Sa buhay natin, minsan may battle na nakakapagpadapa sa atin, di ba? Minsan sa buhay natin may mga sitwasyon na nagpapayanin ng ating plan. Minsan sa buhay natin, kapag meron tayo, lumaranas tayo ng mga battle, minsan tinitignan na lang natin yung problema eh. Hindi na natin nakikita kung ano yung gagawin ni Lord. Hindi na natin nakikita kung ano yung gagawing solusyon ng ating Panginoon. Minsan, solusyon na natin yung ginagawa natin. Nagdidepende na tayo sa lakas natin. Minsan, didepende na tayo sa talino natin, di ba? Kaya dapat, sabi nga sa Bible, commit to the Lord whatever you do, and your blood will be succeed. Sometimes, hindi natin kinukumit anuman yung meron tayo sa Panginoon. Kaya po ba? Kaya nga sa battle na meron po tayo, dapat ibinibigay natin sa Panginoon. So, ganoon din po yung ginawa ni King Jehoshaphat. So, isang malaking paalala sa atin, isang malaking encouragement. Number 1 is yung Bible. And then, number 2, yung mga nasa paligid natin, mga matatanda na sa mga nananampalataya. Kasi, hindi ko naman masasabing they are strong enough when it comes to their faith, di ba? Minsan nangihina rin sila, minsan nadadapa rin. Kaya makikita natin yung mga isang good example is yung nananatiling nakatayo sa Panginoon, di ba? Minsan yung mga leaders kasi natin, minsan yung mga matatanda, yung mga katitpuya natin, tignan din natin yung buhay na meron sila kung paano sila nagiging matatag sa Panginoon. Amen po ba? Minsan, pero nga sinasabi yung ama sa pananampalataya, di ba? Katulad nga ni Paul at ni Timothy, di ba? Si Timothy ay tinawag niya ama niya, father of his faith, di ba? Kasi ito yung mga leaders na dapat ay tinitignan din natin at ginagawang halimbawa sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Amen po ba? And then, number 3, praise in battle. Ito nga po yung sinasabi ko kanina. So sabi nga po sa 2 Chronicles 19 to 21. So basahin ko po yung 19 to 21. Ay, nila So 19 to 21. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah at napakalakas ng tinig at nagpuri sila kay Yahweh.
ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, umaga silang lumabas, patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Believe in the Lord and stand firm. So, di ba, every time that we are facing battles or every time facing problem, stand firm. Yung lagi sinasabi ng Bible, manatili tayong nakatayo, manatili tayong matatag, di ba? At nagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi parang isang tulad ng boksingero, di ba? Kung ang isang boksingero ay gusto niyang manalo, kahit ano yung suntok, ano man yung suntok na nararanasan niya, di ba? Ay nanatiling nakatayo siya at lumalaban. Amen po ba ron? Kaya, kasi gusto niyang manalo gusto niyang makuha yung belt na meron siya. Like, si Manny Pacquiao, isang halimbawa na lang isang boksingero sa Pilipinas, ay isang magaling na boksingero, di ba? So tayo yung mga mananampalataya. Ano man yung atake ni Satan sa atin, we need to stand firm. Amen? And then, we need to trust God. Di ba? Ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi instant. Amen po ba ron? Yung tipong na-born again ka lang and then nandun na agad yung faith mo. So, para sa akin, ang faith ay in-exercise, which is sabi naman sa Bible. Di ba? Ito yung pagbabasa mo ng Bible, ito yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, ito yung pag-devotion mo, ito yung commitment na meron ka. So, kailangan natin in-exercise din natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon at yung pagtitiwala natin. So, ang pagtitiwala sa Panginoon, hindi masusubok kung hindi ka sinusubukan. Amen po ba? Diba? Tulad ng mga pagsubok na meron tayong battle. Kapag hindi mo na pagtagumpayan ang isang battle na meron ka, hindi mo masasabi ikaw ay may faith. Amen po ba? Kapag ikaw ay isang talunan sa problema na hindi mo na pagtagumpayan, hindi mo masasabi nagtitiwala ka sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos na meron tayo ay Diyos na mananagumpay. Kaya kailangan sa ating mga anak niya at mga naglilingkod sa Panginoon ay isang mananagumpay din tayo when it comes to mga battles na meron tayo. Amen po ba? So, Jehoshaphat set sinners praying God to the front of His army. So every battle, so makikita po natin kapag merong mga battle sa mga, ang magandang mga battle kasi yung mga napapanood po natin sa TV, di ba? Yung like Braveheart, 300, sino yung mga nakapanood ng gano'n? Di ba? Kasi ngayon yung mga battle na walang mga baril-barilan Talaga kasi more on sandata, more on espada, more on pana, more on shield yung battle. So ito yung kapano na sinabi ko, ito yung naging example ng isang battle. Di ba? Hindi ko wala kayong matakasakay, parang gano'n. So isa-isang battle, siyempre ako bilang pare, katulad yung sinabi ko kanina, aayusin ko yung mga tauhan ko, magre-ready kami. Di ba? Pero dito, sinasabi rito sa 2 Chronicles 19-21, ano yung nilagay sa unahan? Yung King Jehoshaphat? Di ba? Ano magagawa ng singers? Di ba? Worshipper. Ano yung magagawa ng singer and worshipper sa battle? Di ba parang imposible at questionable. Di ba? Pero mo sa harapan ng napakaraming kaaway na lulusubin sa isang, papaharap mo yung mga awin. Di ba ako yung kalaban? Katawan. Oo, di ba? Harap mo yung mga worshipper. Di ba? Parang napaka-questionable. Diba? Paano magtatagumpay ito? Pero napaka-ganda ng ginawa ni King Jehoshaphat. Bakit? Kasi andun yung pananampalataya niya sa Panginoon. Amen? Dahil sa una pa lang, nagtiwala na siya sa Panginoon. Sa una pa lang, sinip niya na si Lord sa ganong klaseng sitwasyon na meron siya. Sa una pa lang, hinanap niya na ang ating Panginoon. At sa una pa lang, nakita niya na may magagawa ng Lord. Diba? Kasi kung, sabi ko nga kayo, kung hindi ka nagtitiwala kay Lord, bakit, kung si King Jehoshaphat ay hindi nagtitiwala sa Lord, bakit ilalagay yung mga singers and worshipers sa harapan, parang kayo maglaban? Diba? Parang hindi ata tama. Diba? Pero, pagdating kasi kay Lord, si Lord kapag kumilos kasi lahat ng imposible ay posible.